Sa malalim na kagubatan kung saan bihirang tumapak ang paa ng tao, nakatago ang kaharian ng mga engkanto. Isang lugar na puno ng liwanag mula sa mga alitaptap na tila mga bituin na bumaba sa lupa, mga punong singtataas ng ulap na kumikislap ang mga dahon, at ilog na dumadaloy na parang salamin na may sariling ningning. Sa kahariang iyon ay namumuno ang isang makapangyarihang pamilya ng mga engkanto, at sa gitna nila ay si Lucifer, ang kanilang pinakamatapang at pinakamatalinong prinsipe. Bata pa lamang siya ay hinubog na ng kanyang mga magulang upang maging tagapagtanggol ng kanilang lahi, at kilala siya sa kanyang tapang sa pakikidigma laban sa mga kaaway na nagtatangkang sirain ang balanse ng kanilang mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, may mga lihim na hindi niya inaasahan na magbabalikwas ng kanyang kapalaran. Isang gabi ng kasayahan sa palasyo, dumating ang isang nilalang mula sa karubal na kaharian. Sa una ay naggunwari itong isa lamang sa mga bisita. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, ipinakita nito ang kanyang tunay na anyo. Isa itong matandang engkantado na puno ng galit at hinanakit sa pamilya ni Lucifer. Sa harap ng maraming panauhin, sinumpa niya ang prinsipe. Ang sumpa, ayon sa matanda, ay mag-aalis ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Tatanggalin siya sa kanyang kaharian at ikukulong sa katawan ng isang mortal. Walang sinuman ang makakaalis sa sumpang iyon maliban kung makatatagpo siya ng tunay na pag-ibig, at sa isang halik mula rito ay mapapawalang bisa ang lahat ng tali ng kapangyarihan na nakagapos sa kanya. Walang nagawa ang mga bantay ng palasyo nang bumulusok ang dilim at niyakap si Lucifer ng kakaibang liwanag. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang anyo bilang engkanto, at nang dumilat siyang muli, wala na siya sa kanilang kaharian. Nakahandusay siya sa malamig na damuhan ng isang lugar na hindi niya kilala. Ang paligid ay tahimik, walang alitaptap, walang kumikislap na puno, kundi mga ordinaryong halaman at tunog ng kuliglig. Doon niya napagtanto na nasa mundo na siya ng mga tao. Habang nakahiga sa lupa, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Hindi na siya gaanong mabilis, hindi na kasing liwanag ng dati ang kanyang mga mata. At ang kanyang balat ay wala na ang kakaibang kislap ng lahi ng mga engkanto. Siya ay isang ordinaryong tao. Pinilit niyang tumayo, ngunit agad siyang nawalan ng lakas at muling gumagsak. Sa isipan niya, nagtataka siya kung paano siya makakabalik at kung totoo nga bang isang halik ng pag-ibig ang tanging lunas sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Para sa isang prinsipe na sanay sa kapangyarihan at digmaan, nakakatawa at tila imposible ang ideyang iyon. Lumipas ang mga araw at nagpagalagala siya sa kagubatan na iyon. Gutom at uhaw ang unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Hindi siya marunong manghuli ng hayop o maghanap ng makakain tulad ng mga tao, sapagkat dati ay hindi niya iyon kailangan. Kung dati sapat na ang kapangyarihan niya upang makuha ang lahat, ngayon ay kailangan niyang magsumikap para sa maliliit na bagay. Doon niya unang naranasan ang pagiging mahina at walang laban sa mundong hindi kanya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng hirap, at bawat gabi tinatabunan siya ng lamig na hindi niya matakasan. Sa gitna ng kanyang panghihina, dumating ang isang gabing malakas ang ulan. Wala siyang masiluman, kaya't nagkulong siya sa ilalim ng isang malaking puno. Nanginginig siya, nilalamig at nananakit ang katawan. Para bang unti-unti siyang sinusuko ng kanyang mortal na anyo. Sa gitna ng dilim, pumikit siya at naisip ang kanyang kaharian, ang kanyang pamilya at ang propesiyang iniwan sa kanya. Sa kabila ng lahat, may maliit na pag-asa sa kanyang puso na baka isang araw ay makatagpo siya ng taong magliligtas sa kanya mula sa sumpa. Ngunit sa oras na yon, hindi niya alam kung paano at kailan darating ang taong iyon. Sa kanyang isipan, marahil ay hindi totoo ang lahat ng iyon. Baka kathang isip lamang at itinadhana na siyang manatili bilang tao habang buhay. Ngunit bago siya tuluyang pumikit at mawalan ng malay,
may narinig siyang yabag, mahinang mga paa na tila naglalakad sa putik at isang tinig ng babae na tila nag-aalala. Ngunit sa sobrang panghihina niya, hindi na niya mabuksan pa ang kanyang mga mata. Ang huling alaala niya bago siya mawalan ng malay ay ang banayad na tinig na nagtanong, "Mister, ayos ka lang ba?" Doon nagsimula ang unang patak ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Sa kanyang kahinaan, isang mortal na babae ang lumapit, isang dalagang magbubukas ng pinto ng pag-asa at magiging susi sa kanyang paglaya mula sa sumpa. Ang dalagang iyon ay si Lucy. Nang dumilat si Lucifer, unang bumungad sa kanya ang kisap ng araw na sumisinggit sa mga sanga ng punong nagbibigay lilim sa kanya. Saglit siyang nabulag ng liwanag at napakunot ang noo. Pakiramdam niya ay mabigat pa rin ang kanyang katawan, ngunit may kakaibang init na bumabalot sa kanya, hindi tulad ng lamig ng ulan kagabi. Nang igalaw niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang dalaga, nakayuko at abalang pinipiga ang basang tela bago idampi sa kanyang noo. Makinis ang balat ng babae, maaliwalas ang mukha at halatang may kabutihang loob sa kanyang mga mata. Siya si Lucy, ang mortal na unang humipo sa buhay ng isang prinsipe ng mga engkanto na ngayoy natatali sa katawan ng tao. Napakurap si Lucifer. Hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sanay na siya ang inaalagaan ng mga bantay at mga tauhan sa palasyo. Ngunit ngayon, isang simpleng mortal ang tumutulong sa kanya. Napansin ito ni Lucy kaya ngumiti siya ng marahan. "Mabuti at gising ka na. Nakita kitang nakahandusay kagabi sa ilalim ng puno. Basang-basa ka ng ulan at nangangatog sa lamig. Dinala kita rito sa kubo namin. Ako si Lucy." Hindi agad nakapagsalita si Lucifer. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Hindi niya alam kung dapat bang magpaliwanag siya ng totoo o magpanggap na isang ordinaryong nilalang na nawawala. Sa huli, pinili niyang maging tahimik muna at tumangulang bilang pasasalamat. "Ako si Luke." Mahina niyang sambit, pinutol ang tunay niyang pangalan upang hindi agad mabunyag ang kanyang pinagmulan. Napansin ni Lucy na tila wala itong dalang kahit anong gamit. Ang kanyang damit ay gusot, marumi at may bakas ng sugat. Hindi ring ito mukhang taga roon sa kanilang baryo. Sa kabila nito, hindi niya inusisa ng malalim at sa halip ay inabutan niya ito ng mainit na sabaw. "Kumain ka muna. Halata sa'yo na ilang araw ka nang walang maayos na pagkain." Dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok at sa unang higop ay naramdaman niyang muli ang init na bumabalik sa kanyang katawan. Para bang bawat patak ng sabaw ay muling nagbabalik ng kanyang lakas. Tahimik siyang kumain habang si Lucy ay nakaupo sa tabi at nagmamasid. May halong pag-aalala at pagtataka sa kanyang misteryosong bisita. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Lucy ang kakaibang aura kay Luke. May mga pagkakataong tila kumikislap ang kanyang mga mata, lalo na kapag natatamaan ng sinag ng araw. Minsan ay bigla itong natutulala, parang may nakikita na hindi nakikita ng iba. Ngunit imbes na matakot, lalo lamang siyang nagiging interesado. "Luke, wala ka bang pamilya o tahanan? Maari kitang tulungan kung saan ka nakatira." Magiliw niyan alok, ngunit umiwas ng tingin si Lucifer. Paano niya maipapaliwanag na siya'y prinsipe ng mga engkanto na isinumpa at itinapon sa mundo ng tao? Sasabihin niya iyon, baka isipin lamang ng dalaga na siya'y nasisiraan ng bait. Kaya't pinili niyan magpanggap. "Hindi ko maalala, parang nagising na lang ako dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta." Tanging sagot niya, puno ng kalungkutan. Naramdaman ni Lucy ang bigat ng tinig nito. Hindi na siya nagtanong pa at sa halip ay nagpa siyang tulungan siya. "Kung ganon, dito ka na muna. May maliit akong kubo at wala naman akong kasama. Mas mabuti na iyon kaysa magpalaboy-laboy ka sa gubat." Nagulat si Lucifer sa kabutihang ipinakita ng dalaga. Sanay siya sa mga tao sa kanyang kaharian na laging may kapalit ang tulong. Ngunit si Lucy ay walang hinihinging anumang kapalit.
Sa kanyang puso, isang maliit na liwanag ng pag-asa ang umusbong. Baka sa piling ng babaeng ito, matutunan niyang unawain ang tunay na damdamin ng mga tao. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang sanay ni Lucy si Lucifer sa pamumuhay ng isang ordinaryong mortal. Tinuruan niya itong mag-igib ng tubig, mag-igisa ng pagkain, at mag-ani ng mga gulay sa maliit niyang taniman. Bagamat clumsy si Luke at madalas mabasa ng tubig o masunog ang kamay sa kalan, natatawa lamang si Lucy at marahang tinuturuan siyang muli. Sa bawat pagtuturo niya, napapansin niya ang pagkamangha ni Luke sa simpleng gawain. Hindi niya alam na sa puso ng prinsipe, bawat karanasang iyon ay bago at mahalaga. Dahil sa kaharian ng mga engkanto, hindi kailanman nararanasan ng mga maharlika ang ganoong klase ng buhay. Ngunit habang tumatagal, mas lalo ring dumadami ang tanong sa isip ni Lucy. Sino ba talaga si Luke? Bakit tila lagi siyang malalim mag-isip? Bakit ang simpleng tao'y hindi nakakapagdulot ng ganoong klaseng presensya na daladala niya? Isang araw, nang magkasama silang nag-ani, naglakas loob siyang tanungin, Luke, may mga pagkakataon na parang hindi ka talaga taga rito. Para bang may tinatago kang malaki. Natigilan si Lucifer. Hindi niya alam kung oras na ba para ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malamig na hangin ang dumaan at sa di kalayuan ay may kumikislap na liwanag na tila nagbabantay. Pinili niyang tumahimik at ngumiti na lang. Siguro nga Lucy, may mga bagay lang akong hindi pa kayang ikwento. Hindi na nagbumilit pa ang dalaga. Ngunit sa puso niya, naramdaman niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit napadpad si Luke sa kanyang buhay. At sa puso ni Lucifer, nagsisimula ng mabuo ang tanong, ito na kaya ang babaeng ipinadhana upang palayain siya sa sumpa? Habang lumilipas ang mga araw sa piling ni Lucy, napansin niyang lalong dumadami ang mga bagay na kakaiba kay Luke. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong lalaking nangangapa sa buhay. Ngunit may mga pagkakataon na para bang hindi ito galing sa mundo nila. Isang gabi, habang sila'y sabay na kumakain ng inihaw na mais sa labas ng kubo, napansin ni Lucy na nakatitig si Luke sa kalamitan. Ang mga mata nito'y kumikislap na tila ba sumasalamin sa mga bituin. Hindi iyon karaniwang kislap ng mata, para bang may sariling liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Napatitig si Lucy at hindi niya mapigilang tanungin, Luz, bakit parang ang dami mong iniisip? May hinahanap ka ba? Sandali lang itong natahimik si Lucifer, bago ngumiti ng pilit. Marahil may mga bagay lang akong hindi pa maunawaan. Mga alaala na tila malabo, ngunit paulit-ulit na bumabalik. Hindi na siya nagdagdag pa. Ngunit sa puso niya ay alam niyang unti-unti nang bumabalik ang mga paalala ng kanyang nakaraan bilang prinsipe ng mga engkanto. Sa tuwing natutulog siya, nananaginip siya ng malalawak na bulwagan, ng mga ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan, at ng tinig ng isang matandang nilalang na sumumpa sa kanya. Sa mga panaginip na iyon, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig na nagsasabing, isang halik lamang ng tunay na pag-ibig ang makapagpapalaya sa iyo. Ngunit tuwing magigising siya, naroon si Lucy, nag-aasikaso ng simpleng bagay tulad ng pagluluto ng agahan o pagdidilig ng mga halaman. At sa bawat simpleng tagpong iyon, lalong lumalalim ang pagkakaiba ng kanyang dalawang mundo. Isang prinsipe siya na pinanganak para mamuno, ngunit nayo'y natatali sa katawan ng isang mortal na natututo lamang humawak ng tabo sa igiban. Isang hapon, sumama si Luke kay Lucy papunta sa baryo. Inanyayahan siya ng dalaga upang tumulong sa pagbebenta ng mga gulay na ani nila. Habang naglalakad sila sa makipot na daan, napansin ni Lucy na tila laging nakatingin si Luke sa mga tao sa paligid, sa mga batang naglalaro, sa mga magsasakang pawisan.
sa mga pindera sa gilid ng kalsada. Para bang lahat ay bago sa kanyang paningin. Ngayon lang ba nakapunta sa ganitong baryo? Tanong ni Lucy, nakangiti. Parang lahat nakikita mo ay bago sa'yo. Napakamot si Luke at bahagyang natawa. Oo, parang ganun na nga. Para bang isang mundo itong hindi ko pa nararanasan noon. Habang nasa pamilihan, may ilang pagkakataon na mas lalo siyang naguluhan. Nang abutan siya ng sukli ng isang tindera, ilang sandali bago niya maintindihan kung paano ito kukunin. Nang makakita siya ng isang batang umiiyak dahil nadapa, otomatikong lumapit siya at hinawakan ng sugat. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, mabilis na natuyo ang sugat at tila gumaling kaagad. Napatipig si Lucy sa kanya na mangha ngunit nagkunwaring hindi niya gaanong nakita. Alam niyang may hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari kay Luke. Pag-uwi nila, hindi mapigilan ni Lucy na mag-isip. Luke, may napansin ako kanina, mahina niyang sabi habang sila'y naglalakad sa ilalim ng mga bituin. Parang biglang gumaling yung sugat ng bata nung hinawakan mo. Paano mo nagawa iyon? Napahinto si Lucifer. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na kahit wala na siyang dating kapangyarihan, may bakas pa rin ang pagiging engkanto na lumalabas. Siguro, swerte lang, sagot niya. Iwas ang tingin, ngunit alam niyang hindi magtatagal ay mabubunyag din ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanyang pakikibagay sa buhay mortal. Ngunit kapansin-pansin kay Lucy na may mga sandaling natutulala si Luke para bang pinapakinggan ang mga bagay na hindi niya naririnig. Isang gabi, habang nagbubuntun siya ng mga tuyong dahon, napansin niyang nakatayo si Luke malapit sa gilid ng kagubatan, nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito at marahang tinanong, "Luke, may hinahanap ka ba?" Tumitig si Lucifer sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng katotohanan ang kanyang sagot. Parang may mga tinig akong naririnig mula sa malayo. Mga tinig na hindi ko kilala, ngunit pakiramdam ko'y tumatawag sa akin. Hindi ko lang alam kung bakit. Napayuko si Lucy. Ramdam ang bigat sa boses nito. Kung ganon, baka kailangan mong hanapin kung sino o ano ang tinig na iyon. Baka iyon ang makapagsasabi kung saan ka talaga nanggaling. Tumango si Luke ngunit hindi nagsalita pa. Sa kanyang puso, ramdam niya na ang tinig na iyon ay bahagi ng sumpa, mga alaala at paalala na kailangan niyang harapin sa tamang oras. Habang bumabalik sila sa kubo, nakaramdam si Lucifer ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi iyon dulot ng sumpa, kundi ng presensya ng dalagang tumatanggap sa kanya ng walang tanong, walang kondisyon. Ngunit kasabay ng init na iyon ay ang pangamba. Paano kung dumating ang oras na malaman ni Lucy ang lahat at tumalikod sa kanya? Paano kung hindi sapat ang damdaming maaaring umusbong sa pagitan nila upang maputol ang sumpa? Sa mga gabing iyon, habang nakahiga siya sa papag at pinagmamasdan si Lucy na nakatulog na, mas lalo siyang naguluhan. Sa simpleng buhay kasama ang dalaga, unti-unti niyang natutunan ang kahulugan ng pagiging tao. Ngunit kasabay nito, lalong tumitindi ang misteryo ng kanyang pagkatao at ang sumpang kailangang mapawi. Sa puso niya, nagsisimulang mabuo ang tanong kung may puwang nga ba para sa kanya sa mundo ng mga mortal at kung kaya ba siyang mahalin ng isang tulad ni Lucy. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang bumabalik kay Lucifer ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Tuwing gabi, habang natutulog si Lucy sa kabilang bahagi ng kubo, nagigising siya sa mga panaginip na tila mas malinaw kaysa dati. Nakikita niya ang malalawak na bulwagan ng palasyo, ang mga kawal na nakalinya at ang kanyang mga magulang na maharlikang engkanto na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at pangamba. Sa mga panaginip na iyon, muling lumilitaw ang matandang engkantadong sumumpa sa kanya. Ang tinig nito ay paulit-ulit na bumubulong, "Wala kang takas, prinsipe. Ikaw ay isa ng mortal."
maliban na lamang kung maranasan mo ang halik ng pag-ibig na hindi mo kailanmang natutunan. Ang bawat bangungot ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng sumpa at ng kawalan ng katiyakan kung kailan ito matatapos. Isang umaga, habang nagdidilig si Lucy ng mga halaman, napansin niyang nakaupo si Luke sa gilid ng kubo, nakatitig sa kawalan. Malalim ang iniisip at tila ba may bigat na pasan. Lumapit siya at marahang nagtanong, "Luke, palagi kang natutulala nitong mga nakaraang araw. May bumabagabag ba sa'yo?" Napatingin si Lucifer sa kanya, ngunit hindi agad nakasagot. Sa halip, mumiti siya ng tipid. "Minsan, may mga alaala akong bumabalik. Mga bagay na parang hindi ko maintindihan kung totoo o kathang-isip lamang." Tumango si Lucy at hindi na nagtanong pa. Alam niyang darating din ang araw na kusa siyang magsasalita. Sa ngayon, ang magagawa niya ay iparamdam dito na ligtas siya. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, mas lalo pang lumilinaw ang mga alaala. Naalala ni Lucifer ang huling sandali sa kanyang kaharian, ang sigawan ng mga engkanto sa palasyo, at ang pagyakap sa kanya ng dilim bago siya itinapon sa mundo ng tao. Naalala rin niya ang propesiya, ang salitang halik ng tunay na pag-ibig. Napangiti siya ng napait sa sarili. Para sa isang nilalang na lumaki sa kapangyarihan at digmaan, isang halik ang magpapalaya? Para bang isang biro ng kapalaran? Ngunit nang maisip niya si Lucy, ang kanyang kabutihan at malasakit, nagkaroon ng bahid ng pag-asa sa kanyang puso. Isang hapon, inimbitahan ni Lucy si Luke na sumama sa kanya sa ilog upang maglaba. Habang nagkukwentuhan sila, biglang dumulas ang paa ni Lucy at muntik na siyang matanay ng agos. Agad na tumalon si Lucifer at hinawakan siya. Sa pagkakahawak niya sa kamay ng dalaga, nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa kanyang puso. Para bang saglit na naglaho ang bigat ng sumpa. Napatitig siya kay Lucy at sa mga mata nito'y nakita niya ang kislap ng tiwala at pasasalamat. Ngunit pinili niyang kumalas agad, takot na baka mahalata ang damdaming unti-unting umuusbong sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo siyang naguguluhan. Sa kanyang panaginip, muling nagpakita ang matandang engkantado, ngunit ngayon ay mas malinaw ang sinasabi. "Tandaan mo, prinsipe, hindi sapat ang paggalinga o awa. Ang tunay na pag-ibig lamang ang susi. Ngunit paano mo ito makakamtan kung hindi mo pa natutunan kung ano ang ibig sabihin nito?" Pagkagising niya, ramdam niya ang matinding bigat sa dibdib. Nais niyang itanong kay Lucy kung ano nga ba ang tunay na pag-ibig, ngunit natatakot siyang magdulot ito ng pagdududa at layo sa kanilang samahan. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng mga ani, napansin ni Lucy ang lungkot sa mga mata ni Luke. "Alam mo, Luke," bigla nitong sabi, "hindi ko alam kung saan ka talaga nanggaling. Pero nakikita ko na mabuti kang tao. At kung ano man ang hinahanap mo, sigurado akong matatagpuan mo rin yon." Napangiti si Lucifer at sa kanyang puso, itila may maliit na tinig na nagsasabing baka si Lucy nga ang sagot. Ngunit kasabay ng pag-asa ay dumating din ang takot. Kung nga ang itinadhana, kaya ba niyang ipagsapalaran na baka hindi totoo ang nararamdaman ng dalaga at manatili siyang nakagapos magpakailanman. Sa mga susunod na araw, lalo pang lumalalim ang kanilang ugnayan. Sama-sama silang nagtutulungan sa simpleng gawain, pagtatanim, pagluluto, at pag-aalaga sa hayop. Natuto si Lucifer na pahalagahan ang mga maliliit na bagay na dating hindi niya pinapansin bilang prinsipe. Ngunit kasabay nito, mas lumilinaw ang misteryo ng kanyang pinadmulan sa mga alaala. Lalo niyang nararamdaman na ang sumpay hindi simpleng parusa lamang, kundi isang pagsubok sa kanyang puso. Sa bawat ngiti ni Lucy, mas lalo siyang natututo kung ano ang halaga ng isang tunay na damdamin. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas at pinagmamasdan ang mga bituin, nagtanong si Lucy, "Luke, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa pinagmulan mo, gagawin mo ba?" Natigilan si Lucifer.
Alam niyang hindi niya maipapaliwanag ng buo ang kanyang sitwasyon, ngunit sumagot siya ng may bigat sa tinig. Kung babalik ako, baka hindi na ako muling makapiling ang mga taong natutunan kong pahalagahan dito. At kung mananatili naman ako, baka hindi ko matupad ang tungkulin na iniwan ko. Hindi ko alam kung alin ang tama. Napayo ko si Lucy at tahimik na ngumiti. Siguro, ang sagot ay kung saan ka magiging totoo sa sarili mo. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Lucifer. Habang pinagmamasdan niya si Lucy na mahimbing na natutulog, ramdam niya ang kaguluhan sa kanyang dibdib. Ang sumpay nagsisimula ng magbigay ng kasagutan, at ang propesya ay tila unti-unti nang nagkakabuhay sa kanyang harapan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya, handa ba siyang tanggapin na baka sa simpleng dalagang ito nakasalalay ang kanyang kalayaan at ang kanyang kinabukasan? Habang patuloy ang simpleng pamumuhay nila Lucy at Luke, mas lalo ring tumitibay ang ugnayan nila. Ngunit kasabay nito, nagsimulang pumasok ang mga kakaibang pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng dalaga. Isang gabi, matapos nilang maghapong mag-ani ng mga gulay at mag-ayos ng kubo, nakatulog agad si Lucy sa papag. Si Lucifer naman ay nanatiling gising, nakatanaw sa bukas na bintana. Sa katahimikan ng gabi, biglang umihip ang malamig na hangin na may dalang bulong na tila nagmumula sa ibang mundo. Nang tumayo siya at lumabas, nakita niya sa gilid ng kagubatan ang mga liwanag na naglalaro. Hugis mga nilalang na parang anino, ngunit kumikislap. Para silang nagmamasid at nakatingin diretso sa kanya. Alam niyang hindi sila basta mga alitap-tap. Mga nilalang sila mula sa mundo ng engkanto na sumusubaybay sa kanyang bawat kilos. Kinabukasan, napansin ni Lucy ang lungkot sa mga mata ni Luke habang naglalakad sila papinta sa ilog. May iniisip ka ba? Parang malayo ang tingin mo? Tanong niya. Hindi sumagot agad si Lucifer, ngunit sa huli ay nagsalita. Lucy, kung sakaling may mga bagay tungkol sa akin na hindi mo maintindihan, maniniwala ka pa rin ba sa akin? Nagulat ang dalaga, ngunit ngumiti siya ng marahan. Luke, hindi ko man alam ang buong kwento mo, pero alam ko kung paano ka kumilos at kung gaano ka kabuti. Iyon lang ang sapat para sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumatap sa puso ni Lucifer. Lalo niyang naramdaman na nagsisimula ng mabuo ang tiwala at koneksyon sa pagitan nila. Habang mas lumalapit sila, mas marami ring pagkakataong nararamdaman ni Lucy na may mga hindi pangkaraniwang nangyayari kay Luke. Minsan, kapag magkasama silang naglalakad, napapansin niyang biglang nagiging tahimik ang paligid, parang nawawala ang huni ng mga ibon o ingay ng hangin. May mga pagkakataon ding nakakaramdam siya ng kakaibang init sa presensya nito. Lalo na kapag magkalapit sila, hindi niya ito ipinapahalata. Ngunit sa loob-loob niya'y sigurado siyang may malalim na lihim ang lalaking kanyang tinutulungan. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtutulungan sa kubo, naupo sila sa harap ng apoy. Tahimik ang paligid at doon nakahanap ng pagkakataon si Lucifer na magbukas. Lucy, nagsimula siya, may bigat sa kanyang tinig. May mga bagay tungkol sa akin na hindi mo pa alam. Mga bagay na baka hindi mo paniwalaan. Tumingin si Lucy sa kanya, may halong pagtataka at kuryosidad. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lucifer bago nagpatuloy. Hindi ako gaya ng iniisip mong ordinaryong tao. Ako'y isinumpa at itinapon dito. May mga alaala akong unti-unting bumabalik at sa bawat pagbabalik ng mga iyon, nararamdaman kong hindi ako talaga kabilang dito. Napatigil si Lucy, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kita niya sa mga mata ni Luke ang bigat ng katotohanan iyon, ngunit imbes na matakot, mas nanaig ang awa at malasakit. Kahit ano paman ang pinagmulan mo, ang mahalaga sa akin ay kung sino ka ngayon. At sa nakikita ko, mabuti kang tao. Napayuko si Lucifer, ramdam ang init sa dibdib. Hindi niya inaasahang tatanggapin siya ng ganoon kanali. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang kakaibang liwanag ang biglang sumiklab mula sa gilid ng kagubatan.
parang mga matang nakamasid, natapako sa kanilang dalawa. Nang sumilip sila, nakita nila ang isang matandang babae na nakasuot ng lumang saya. Ang mga mata nito'y tila nakakita ng mga lihim na hindi kayang taguan. Lumapit ito kay Lucy at sinabi, "Ang lalaking iyong tinutulungan ay hindi ordinaryo, siya'y prinsipe ng mga engkanto. Isinumpa siyang mabuhay bilang tao hanggang matagpuan niya ang halik ng tunay na pag-ibig. Tandaan mo, iha, delikado ang sumpang ito. Kapag hindi totoo ang damdamin, maaaring ikaw ang magdusa." Nanlaki ang mga mata ni Lucy at hindi nakapagsalita. Napatingin siya kay Luke, na tila napipi at hindi alam kung paano tatanggapin ang pagkakabunyag ng kanyang lihim. Matapos magsalita ang matanda, naglaho ito na parang usok. Iniwan silang magkahalong naguguluhan at natatakot. Tahimik ang buong paligid, tanging tibok ng puso ang naririnig ni Lucy. Sa wakas, naglakas loob siyang magsalita. "Luke, totoo ba lahat ng iyon?" Walang nagawa si Lucifer, kundi ang tumango. "Oo, Lucy. Ako si Lucifer, prinsipe ng mga engkanto. Isinumpa akong manatili sa katawang ito hanggat hindi ko natatagpuan ang tunay na pag-ibig." Nanatiling tahimik si Lucy. Hawak ang dibdib na tila naguguluhan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bigat ng katotohanan iyon. Ngunit sa likod ng kanyang kaba ay naroroon pa rin ang tiwala. Sa isip niya, marahil ay hindi aksidente na dumating sa kanyang buhay si Luke. At sa puso niya, nagsimulang mag-ugat ang katanungang baka siya nga ang itinadhana para maging susi sa paglaya ng prinsipe. Magdamag na hindi nakatulog si Lucy matapos mabunyag ang lihim ni Luke. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga sinabi ng matanda tungkol sa sumpa at sa tanging paraan upang ito'y mapawi. Isang halik ng tunay na pag-ibig. Para kay Lucy, parang isang kwento lamang iyon na nababasa sa mga lumang alamat. Ngunit ngayon ay nasa harap niya mismo ang prinsipe ng mga engkanto na nabubuhay sa katawan ng tao. Habang nakahiga siya, iniisip niya kung bakit siya ang napiling makatagpo nito. Sa isang banda, may kaba sa kanyang puso. Paano kung hindi sapat ang kanyang nararamdaman? Paano kung magkamali siya at siyang magdusa? Ngunit kasabay ng takot ay naroon din ang awa at ang unti-unting lumalalim na damdamin para kay Luke. Kinabukasan, tila walang nangyari ang inasal ni Lucifer. Tahimik siyang tumulong kay Lucy sa pag-igib at sa paglilinis ng kubo. Ngunit ramdam ng dalaga ang bigat na tinatago nito. Nang maupo sila upang kumain, hindi na napigilan ni Lucy ang kanyang tanong. "Luke, kung totoo ang halik ng tunay na pag-ibig ang makakapagpalaya sa'yo, hindi ba delikado kung subukan natin iyon? Paano kung hindi sapat?" Napayuko si Lucifer, mariing napapikit. "Iyon ang kinatatakutan ko, Lucy. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari kung hindi totoo ang damdamin. Baka lalo lamang lumala at hindi ko kayang ilagay ka sa panganib." Napabuntong hininga si Lucy at napatingin sa kanya. "Ngunit Luke, hindi mo rin ba naisip na baka ito ang dahilan kung bakit tayo nagtagpo? Baka ako ang sagot sa sumpa mo?" Hindi agad nakasagot ang prinsipe. Ngunit sa kanyang puso, naglalaban ang pag-asa at takot. Mula noon, naging mas malapit sila. Lagi silang magkasama sa bawat gawain, sa pagtatanim, sa pagluluto, sa pagtulong sa mga kapitbahay. Ngunit kasabay ng pagiging malapit ay dumating din ang mga pagsubok. Isang gabi, habang naglalakan sila pauwi mula sa baryo, napansin nilang tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim ng kagubatan. Biglang lumabas ang tatlong nilalang na may kakaibang anyo. Mahahaba ang mga braso at kumikislap ang balat na tila gawa sa usok. Nagpakilala silang mga tauhan ng kaharian na kaaway ni Lucifer. "Prinsipe," bulong ng isa, "hindi ka makakatakas. Wala kang puwang sa mundo ng tao. Sumama ka na sa amin at tapusin ang sumpa sa iyong pagkabihag dito." Agad na hinila ni Lucifer si Lucy sa kanyang likuran at hinarap ang mga nilalang.
Kahit wala siyang buong kapangyarihan, ramdam pa rin nila ang bigat ng kanyang presensya. Hindi ako susuko, mariin niyang wika, at hindi ko kayo hahayaang sakpan si Lucy. Nagkaroon ng mainit na engkwentro. Gumamit ng kakaibang liwanag ang mga nilalang upang guluhin ang paligid. Ngunit nagawa ni Lucifer na ipagtanggol si Lucy gamit ang kaunting natitirang kapangyarihan na kumikislap sa kanyang mga palad. Sa huli, umatras ang mga nilalang ngunit nag-iwan ng babala. Hindi ninyo kayang tafasan ang katotohanan. Malalaman din ng dalagang iyan ang bigat ng sumpa. At sa oras na iyon, hindi mo siya maililigtas. Nang tuluyang maglaho ang mga ito, halos manginig si Lucy sa takot, ngunit agad siyang niyakap ni Lucifer. Hanggat ako'y naririto, hindi ka masasaktan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Lucy na kahit anong panganib pa ang dumating, handa siyang manatili sa tabi ni Luke. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, napatingin si Lucy kay Lucifer. Luke, bakit ako? Maraming tao sa mundo, pero bakit ako ang nakatagpo sa iyo? Napangiti ng mapait si Lucifer. Hindi ko alam, Lucy, ngunit mula nang makita kita, para bang nagkaroon ako ng dahilan para ipagpatuloy ang laban. Baka nga hindi aksidente, baka ikaw ang itinadhana. Napayuko si Lucy. Hindi mapigilan ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan, nagsimulang sumibol ang ideya na baka siya na nga ang halik ng pag-ibig na makakapagpalaya kay Lucifer. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya sigurado kung sapat na ang kanyang damdamin. Mahal niya ba talaga si Luke o ito ba'y awa at pagkalinga lamang? Ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang ilagay sa alanganin ang kanilang kapalaran. Kaya't pinili niyang manahimik muna. Nagdasal na sana ay dumating ang tamang panahon upang malaman niya ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Samantala, si Lucifer naman ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa sarili. Habang lalong lumalalim ang kanyang damdamin para kay Lucy, mas lalo ring tumitindi ang takot na baka hindi sapat ang lahat ng iyon upang mapawi ang sumpa. Ngunit sa bawat ngiti ng dalaga, sa bawat haplos ng kanyang kamay, mas lalo siyang naniniwala na marahil naroon na nga ang sagot. Ang tanong na lamang ay kung kailan sila magtatangkang subukin ang tadhana. Mula nang umatras ang mga nilalang na umatake sa kanila, mas naging mapagbantay si Lucifer. Alam niyang hindi iyon ang huli kung nakarating na sa mundo ng tao ang mga tauhan ng kanilang kaaway. Ibig sabihin ay malapit nang mabunyag ang lahat. At baka pati si Lucy ay madamay sa gulo, kaya bawat gabi laging gising ang kanyang pandama, laging nakikinig sa bawat kaluskos, laging nakatingin sa bawat aninong gumagalaw sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi na niya magawang iwan si Lucy. Sa halip, mas pinili niyang manatili sa tabi ng dalaga sapagkat sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang damdamin dito. Si Lucy naman ay pilit na itinataboy ang takot. Pinapakita niya kay Luke na matatag siya kahit sa loob-loob niya'y nag-aalala sa mga sinabi ng matandang babae. Kung hindi tunay ang damdamin, siya ang magdurusa. Madalas niyang tanungin ang sarili sa gabi, totoo ba ang nararamdaman niya para kay Luke o dala lamang ito ng pagkahabag? Ngunit sa bawat pagkakataon na magkasama sila sa pagtatanim, sa paglalakad, sa pagtulong sa mga kapitbahay, palaging may init na gumuguhit sa kanyang puso. Hindi niya kayang itanggi na may kakaiba na siyang nararamdaman para kay Luke. Dumating ang isang gabi na biglang dumilim ang paligid. Nawala ang mga bituin sa langit at parang may ulap na tumabon sa buwan. Narinig ni Lucy ang mga aso sa baryo na tahol ng tahol at may malamig na hangin na dumaan sa kanilang kubo. Napatayo si Luke at agad lumabas. Nakita niya sa di kalayuan ang tatlong nilalang na muling nagpakita.
ngunit ngayon ay mas marami na silang kasama. May mga nilalang na parang usok na may pulang mga mata, nakapaligid at dahan-dahang lumalapit. "Huwag ka nang magpumiglas, prinsipe," sabi ng isa. "Hindi ka kabilang sa mga tao. Dadalhin ka na namin pabalik." Hinila ni Lucifer si Lucy at mabilis silang tumakbo patungo sa kagubatan. Ang bawat yabag ay may kasamang sigaw ng mga nilalang na sumusunod sa kanila. Habang tumatakbo, nakaramdam si Lucy ng matinding kaba. Ngunit mahigpit ang hawak ni Lucifer sa kanyang kamay. "Huwag kang bibitaw, Lucy," anya. "Ako ang bahala sa kanila." Sa dulo ng kagubatan, natagpuan nila ang isang lumang kuweba na nagsilbing silungan. Doon, huminto sila at nagkubli. Huminga ng malalim si Lucifer at saka tinapunan ng tingin si Lucy. "Hindi ko na kayang itago pa," sabi niya sa mabigat na tinig. Totoo ang lahat ng sinabi ng matanda. "Ako ang prinsipe ng mga engkanto at ang sumpa ko ay hindi mawawala hanggat hindi ko natatagpuan ang tunay na pag-ibig." Ngunit ngayong alam na ng mga kaaway kung saan ako naroroon, gagawin nila ang lahat upang pigilan ang kapalaran ko. Napahawak si Lucy sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, pati ako ay maaaring saktan nila. Tumango si Lucifer. "Oo, dahil alam nila na baka ikaw ang maging susi ng sumpa." Sa bigat ng sitwasyon, hindi na napigilan ni Lucifer na ipagtapat ang laman ng kanyang puso. "Lucy," aniya habang nakatitig sa kanyang mga mata, "mula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Natutunan kong maramdaman ang kahinaan at ang pangangailangan sa ibang tao. At higit sa lahat, natutunan kong mahalin. Ikaw ang dahilan kung bakit nais kong manatili sa mundong ito." Natigilan si Lucy, hindi alam kung paano sasagot. Ramdam niya ang katapatan sa tinig ni Luke at sa kanyang puso may matinding pintig na tila sinasabi na totoo rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang mga yabag ng mga nilalang na papalapit. Mabilis na tumayo si Lucifer at humarap sa pintuan ng kuweba. "Lucy, manatili ka sa likod ko," mariin niyang bilin. Sumulpot ang mga nilalang at nagsimulang umatake, ngunit buong lakas silang hinarap ni Luke. Sa bawat iglap ng kanyang kamay, lumalabas ang mga sinag ng liwanag na dati hindi niya kayang gawin mula nang maging mortal siya. Napagtanto niyang unti-unting bumabalik ang bahagi ng kanyang kapangyarihan, marahil dahil sa damdamin niyang unti-unting lumalakas para kay Lucy. Ngunit hindi pa iyon sapat upang tuluyang malabanan ang lahat ng nilalang. Isa-isa niyang itinaboy ang mga ito, ngunit patuloy silang bumabalik. Si Lucy, na nakamasid sa kanyang likuran, ay nakaramdam ng takot. Ngunit sa halip na umatras, lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Luke. "Hindi kita iiwan," aniya, "anumang mangyari." Sa pagkakahawak niyang iyon, may biglang sumiklab na kakaibang liwanag sa paligid. Napaatras ang mga nilalang halos masunog sa tindi ng ningning. Isa-isa silang naglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Nanatiling nakatayo si Lucifer, habol ang hininga, ngunit ligtas sila. Tumitig siya kay Lucy at hinawakan ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Nararamdaman mo ba iyon?" bulong niya. Tumango si Lucy, nanginginig ang tinig. "Oo, Luke, ramdam ko. At ngayon alam ko na. Hindi lang awa ang nararamdaman ko." Sa mga salitang iyon, ramdam ni Lucifer ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang puso. Mas malakas kaysa dati. Alam niyang magsisimula ng gumalaw ang kapalaran. Ngunit kasabay ng pag-asa ay naroroon pa rin ang pangamba. Ang halik ng tunay na pag-ibig lamang ang makakaputol sa sumpa. Ngunit alam nilang hindi iyon dapat basta-basta. Kung hindi wagas, maaaring magdulot ito ng mas malaking kapahamakan. Kaya't pinili nilang maghintay. Sa kabila ng lahat, alam na nilang hindi aksidente ang kanilang pagkikita. At sa bawat araw na lilipas, mas lalo nilang matutuklasan kung totoo nga ang kapangyarihan ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, matapos ang nangyari sa kuweba,
parehong hindi mapakali sina Lucy at Lucifer. Bagamat ligtas sila mula sa mga nilalang na umatake, alam nilang hindi iyon ang huling pagkakataon. Ang tahimik na baryo ay nagsimulang maging parang kulungan para kay Lucifer. Bawat kanto, bawat anino ng puno ay tila nagbabadya ng panganib. Ngunit higit pa roon, nagsimulang mabuo ang matinding katanungan sa kanyang puso. Sapat na ba ang damdaming nararamdaman nila ni Lucy upang subukin ang sumpa? O kailangan pa nilang dumaan sa mas mabibigat na pagsubok para masiguradong wagas ang lahat? Habang naglalakad sila pauwi mula sa baryo, biglang huminto si Lucy. Napatingin siya kay Luke na tila malayo ang iniisip. Luke, alam kong hindi ka pa handang sabihin ang lahat, pero ramdam ko na may mas mabigat ka pang kinakatakutan kaysa sa mga nilalang na iyon. Napabuntong hininga si Lucifer at marahang tumitig sa kanya. Tama ka, Lucy. Ang tunay kong kinatatakutan ay hindi ang mga kalaban, kundi ang sandaling malaman kong hindi sapat ang ating nararamdaman para putulin ang sumpa. Dahil kung ganon, hindi lang ako ang mawawala. Ikaw rin ang maaaring madamay. Hindi nakapagsalita agad si Lucy, ngunit sa kanyang puso'y lalong tumibay ang desisyon na ipaglaban ang damdaming unti-unti na niyang nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, mas pinili nilang lumayo muna sa baryo at manatili sa bukirin at kagubatan. Doon, mas madalas silang magkasama at mas nakilala ang isa't isa. Si Lucy ay nagkwento ng kanyang buhay, kung paano siya lumaki ng mag-isa matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, kung paanong natutunan niyang magsikap at magtiwala lamang sa sariling lakas. Sa bawat salita niya, lalo lamang humanga si Lucifer. Nakita niya na si Lucy ay hindi lamang mabait at matapang, kundi may pusong kayang magmahal ng buo kahit sa tabila ng kawalan. Sa kanyang isipan, nagsimulang sumilit ang ideya na baka nga ito na ang sagot na matagal niyang hinahanap. Isang hapon, habang nagkukwentuhan sila sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng bukid, biglang naging seryoso si Luke. Lucy, may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ng buo, pero alam kong oras na para malaman mo ang lahat. Bago ako isinumpa, ipinaglaban ko ang aking kaharian laban sa mga kaaway. Ang matandang engkantado na sumumpa sa akin ay hindi lamang basta kaaway. Siya'y isa sa pinakamakapangyarihang nilalang na nagnanais agawin ang trono. Alam niya na ako ang susunod na hari, kaya ginawa niya ang lahat upang alisin ako sa daan. Nagulat si Lucy, hindi inakalang ganoon kabigat ang nakataya sa buhay ni Luke. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nakatali sa sumpa, nakabitin din ang kapalaran ng iyong kaharian sa paglaya mo. Tumango si Lucifer. Oo, at iyon ang dahilan kung bakit lalo akong natatakot. Hindi lamang ako ang masasaktan kung mabigo tayo, kundi ang buong lahi ng mga engkanto. Naramdaman ni Lucy ang bigat ng sitwasyon, ngunit sa halip na umurong, mas tumatag ang kanyang loob. Luke, hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Narito ako, at kung kapalaran ko nga na maging susi ng iyong paglaya, tatanggapin ko, kahit anong kapalit. Namutawi ang luha sa mga mata ni Lucifer. Hindi niya akalaing may isang mortal na handang magsakripisyo para sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na lamang siya umaasa kay Lucy. Nagmamahal na siya ng buong buo. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang panibagong pagsubok. Habang nasa gitna sila ng kagubatan upang mag-ipon ng panggatong, biglang lumitaw ang mga aninong muli, ngunit ngayon ay may dalang panililinlang. Ang mga nilalang ay nag-anyong mga kaanak ni Lucy, mga larawan mula sa kanyang nakaraan. Isang matanda ang lumapit at nagsabing, "Lucy, iwan mo ang prinsipe. Hindi mo alam ang panganib na dala niya. Bumalik ka na sa dating buhay mo." Natigilan si Lucy, naguluhan sa nakita. Halos malunod siya sa emosyon nang muling makita ang anyo ng kanyang mga magulang na matagal nang wala. Ngunit agad siyang hinila ni Lucifer at mariing tumingin sa kanyang mga mata.
Lucy, huwag kang maniwala. Hindi sila totoo. Lahat ito ay panlilin lang para hatiin tayo. Napakapit si Lucy sa kanyang kamay at tumango. Pinilit na labanan ang sakit ng nakaraan. Hindi ako bibitaw, Luke. Hindi nila ako kayang hiwalayin sa'yo. Nagliyab ang mga mata ni Lucifer at sa pagkakataong iyon, mas malakas ang sumiklab na liwanag mula sa kanyang katawan. Ang mga anino ay natupok ng kanyang lakas at unti-unting naglaho sa hangin. Matapos ang labang iyon, parehong hingal na hingal sina Lucy at Luke. Ngunit mas malinaw sa kanilang dalawa na ang kanilang pagkakabuklod ay hindi madaling masisira. Kung may duda pa man sa puso ni Lucy, unti-unti na yung nawawala, napapalitan ng katiyakang totoo ang kanyang nararamdaman para kay Luke. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakaupo sa harap ng apoy, muling nagsalita si Lucy. Luke, kanina muntik na akong malinlang. Ngunit nang hawakan mo ang kamay ko, naramdaman kong ikaw lang ang totoo. At doon ko napagtanto, hindi ako nagkakamali. Ang damdamin ko para sa'yo, hindi na lang basta pagkalinga. Mahal na kita. Hindi agad nakasagot si Lucifer, nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit sa huli, mahina niyang sinabi, at mahal din kita Lucy, higit pa sa buhay ko. Sa sandaling iyon, para bang gumaan ang lahat ng bigat na kanyang pasan. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang halik ng tunay na pag-ibig ang tanging susi at hindi pa nila alam kung kailan darating ang tamang oras upang subukin iyon. Ang tanging malinaw ay mas lumalalim na ang kanilang pagmamahalan at handa silang harapin ang anumang susunod na pagsubok ng magkasama. Sa mga araw na lumipas, matapos ipagtapat ni na Lucy at Lucifer ang kanilang damdamin, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagtatanim, paglalaba at pagluluto ay nagiging mga sandali ng pagtawa at pagkakakilanlan. Ngunit sa bawat halakhak na kanilang pinagsasaluhan, hindi maaalis sa kanilang isipan ang mga banta mula sa mga kaaway. Alam nilang hindi basta-basta susuko ang mga nilalang na nagnanais hadlangan ang kanilang kapalaran. At sa puso ni Lucifer, mas malinaw na ang propesyayang paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang mga panaginip. Isang halik ng tunay na pag-ibig ang makapagtatapos ng lahat. Subalit paano kung hindi iyon sapat? Paano kung bigo sila? Isang gabi, habang nafaupo sila sa tabi ng apoy, marahang nagsalita si Lucy. Luz, madalas kong iniisip, totoo nga na isang halik lamang ang susi. Bakit tila napakabigat ng kondisyon? Bakit kailangang tunay ang pag-ibig? At bakit kailangan pang dumaan sa ganitong panganib? Napatingin si Lucifer sa kanya at sa kanyang mga matay mababakas ang lalim ng karanasan. Lucy, sa mundo ng engkanto, ang kapangyarihan ay hindi lamang nakasalalay sa lakas o sa mahika. Nakaugat ito sa damdamin at katapatan ng puso. Ang simpa ay hindi lamang parusa sa akin, kundi pagsubok kung karapat-dapat ba akong mamuno at magmahal. Ang halik ng tunay na pag-ibig ay hindi simpleng simbolo. Ito ay tanda ng isang damdaming hindi kayang dayain ng sinuman, kahit ng pinakamakapangyarihang engkanto. Napayuko si Lucy at hinawakan ang kamay niya. Kung ganoon, hindi tayo dapat matakot. Dahil alam ko sa puso ko, hindi ako nagkakamali. Mahal kita. Napangiti si Lucifer at ramdam niya ang init ng mga salitang iyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang lumakas ang hangin sa labas ng kubo. Tumayo siya at lumabas upang silipin. At doon niya nakita ang mga matang muling nakamasid mula sa dilim. Mga nilalang na hindi pa rin sumusuko, naghihintay ng tamang oras upang umatake muli. Sa halip na takutin siya, lalo lamang nitong pinatatag ang kanyang loob. Alam niyang darating ang panahon na kailangang subukin nila ang sumpa. Kinabukasan, nagpasya silang pumunta sa paboritong lugar ni Lucy sa gilid ng ilog. Doon sila madalas magpahinga at magkwentuhan tuwing natatapos ang kanilang mga gawain. Habang nakaupo sa malalaking bato, nagbukas si Lucy ng tanong na kanina pa niya iniisip. Luke,
Kung subukan natin ngayon, ano sa tingin mo ang mangyayari? Napatingin si Lucifer sa kanya. Kita ang pagkabigla. Lucy, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Ang halik na iyon ay hindi dapat basta lamang gawin. Kung hindi wagas, baka ikaw ang magbayad ng kapalit. Ngunit matatag ang tinig ni Lucy. Ngunit paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Tahimik silang nagkatitigan. Ang ilog ay dumadaloy na para bang saksi sa kanilang pag-uusap at ang hangin ay dumadampi sa kanilang balat na tila naninimbang. Dahan-dahang lumapit si Lucy at marahang pumikit. Sa pagkakataong iyon, hindi na rin napigilan ni Lucifer ang bugso ng damdamin. Inilapit niya ang kanyang labi sa labi ng dalaga at naganap ang kanilang unang halik. Sa simula, banayad, puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit kasabay nito ay naramdaman nilang parehong may kakaibang init na dumadaloy sa kanilang mga puso. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Lucifer at ang mga sugat at kahinaan niya bilang mortal ay biglang nawala. Pumikit siya ng mahigpit at inasahan ang pagbabago. Ngunit matapos ang ilang sandali, wala siyang naramdaman kundi sakit sa dibdib. Ang liwanag na sumiklab saglit ay mabilis ding naglaho at bumalik siya sa dati niyang anyo. Nataatras siya at napaupo sa lupa. Hawak ang kanyang dibdib na tila tinutusok ng libo-libong karayom. Nataranta si Lucy at agad siyang niyakap. "Luke, anong nangyayari? Bakit hindi gumana?" Halos mawalan ng boses si Lucifer sa bigat ng kanyang hininga dahil hindi pa sapat. "Hindi pa buo, Lucy. Ang damdamin natin ay totoo, pero baka kailangan pang subukin, kailangan pang patunayan." Naluha si Lucy. "Ngunit totoo ang nararamdaman ko, Luke. Mahal kita. Ano pa ba ang dapat kong gawin?" Hinawakan ni Lucifer ang kanyang mukha at marahang ngumiti kahit mahina. "Hindi ko pinagdududahan ang puso mo, Lucy. Ngunit ang sumpa ay nilikha upang subukin tayo sa pinakamahirap na sitwasyon. Hindi ito basta mawawala sa unang pagtatangka. Marahil kailangan pang dumaan sa sakripisyo, sa isang pagsubok na magpapatunay ng ating katapatan kahit sa harap ng kamatayan." Nanahimik si Lucy at niyakap siya ng maigpit. Sa kanyang puso, naramdaman niyang darating pa ang mas mabigat na laban. Ngunit kasabay ng takot ay naroon din ang determinasyon. Kung sakripisyo ang hinihingi ng tadhana, handa siyang harapin iyon sapagkat higit pa sa kanyang sariling kaligtasan, ang mahalaga sa kanya ay ang paglaya ni Lucifer at ang kapalaran ng kahariang nakasalalay dito. Sa kanilang unang halik, hindi pa natapos ang sumpa, ngunit nagsimula ang tunay na pagsubok na magpapakita kung gaano katibay ang kanilang pagmamahalan. At sa kanilang mga puso, alam nilang hindi na nila maaaring takbuhan ang tadhana. Matapos ang unang pagtatangka nilang halikan upang subukin ang sumpa, parehong ramdam nina Lucy at Lucifer ang bigat ng kabiguan. Hindi nila inaasahan na sa halip na guminhawa ang kalagayan ni Luke ay mas lalo pa itong nasaktan. Nang gabing iyon, tahimik silang nakaupo sa harap ng apoy, parehong nag-iisip ng mga bagay na hindi masabi. Si Lucy ay may kaba at lungkot sa kanyang puso. Iniisip kung sapat ba talaga ang pagmamahal na nararamdaman niya. Si Luke naman ay punong-puno ng tanong at takot. Nangingibabaw ang pangamba na baka hindi na niya kailanman makamit ang kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang tibay ng kanilang loob na hindi sila susuko sa hamon ng sumpa. Kinabukasan, nagpasya silang bumalik sa baryo upang humingi ng payo sa matandang babae na unang nagbunyag ng lihim. Mahirap para kay Lucy ang lumapit muli sa taong iyon dahil sa takot na baka may mas mabigat pang kapalit ang kanilang gagawin. Ngunit alam niyang wala na silang ibang mapagkukunan ng sagot. Nang marating nila ang maliit na kubo ng matanda sa dulo ng baryo, sinalubong sila nito ng malamlam na ngiti. "Alam ko kung bakit kayo narito," wika ng matanda. "Subukan niyo man ng subukan, hindi basta-basta mawawala ang sumpa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa mga salitang binibigkas, kundi sa sakripisyong handang ibigay kahit pakapalit ang sariling buhay."
Naguluhan si Lucy at napatitig kay Luke. Sakripisyo? Ano pa ang kailangan naming gawin? Mahal namin ang isa't isa. Hindi ba't sapat na iyon? Umiling ang matanda. Mahalaga ang inyong damdamin, ngunit tandaan, prinsipi ka ng engkanto. Ang sumpa ay ginawa upang subukin ang kabuuan ng iyong pagkatao. Kailangang patunayan na ang pag-ibig ninyo ay higit sa sarili ninyong kapakanan, na handa kayong ipaglaban ito laban sa lahat ng balakid. Nanahimik si Luke, mariin ang kanyang titig sa lupa. Kung gainon, hindi lang pagmamahalan ang susi, kailangang ipakita namin sa gawa. Sa mismong pagsubok ng kapalaran. Pag-uwi nila, parehong malalim ang iniisip. Habang naglalakad sa kakahuyan, napansin nilang tahimik ang paligid, walang ibon, walang kuliglib, para bang may nakaambang panganib. At hindi nga nagtagal, lumitaw muli ang mga nilalang ng dilim. Mas marami sila ngayon, mas mabangis ang kanilang anyo, ang mga matay nagliliyab na pula, at ang kanilang tinig ay nag-uumapaw sa panlilinlang. Prinsipe, sumama ka na sa amin, hindi mo kailangang maghirap sa mundong ito. Isang halik ng isang mortal ang hindi makakapagpalaya sa'yo. Ang lahimong engkanto ay hindi kailanman kayang tanggapin ng tao. Tumayo si Lucifer sa gitna ng daan at hinarang si Lucy sa kanyang likuran. Hindi niya inasahan na ang isang simpleng babae ay may pusong mas matatag pa kaysa sa marami sa kanyang kaharian. Habang nagpapatuloy ang laban, isa sa mga nilalang ang nagtangkang saktan si Lucy. Agad na humarang si Lucifer at tinanggap ang sugat sa kanyang balikat. Bumagsak siya sa lupa at si Lucy ay napasigaw. Luke, agad siyang lumapit at niyakap ito. Luha ang nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan, hindi pa tapos ang lahat. Mahal kita at hindi ako papayag na mawala ka. Sa puntong iyon, naramdaman ni Lucifer ang init ng kanyang mga luha at kasabay nito'y ang tibok ng kanilang puso na tila nagsasabay. Sa loob-loob niya, naisip niyang marahil ito ang sakripisyong sinasabi ng matanda. Ang pag-ibig na hindi lang ipinapakita sa mga salita o halik, kundi sa pagiging handang magsakripisyo para sa isa't isa. Nang muling bumangon si Lucifer, nagliyab ang kanyang mga mata at lumakas ang kanyang liwanag. Ang mga nilalang ay hindi nakatagal at nagsimulang umatras, sunod-sunod na naglaho sa kawalan. Naiwan silang dalawa, parehong hingal at sugatan, ngunit ligtas. Hinawakan ni Luke ang mga kamay ni Lucy at marahang nagsalita. Lucy, nakita ko ang tapang mo. Naramdaman ko ang wagas mong damdamin. Ngunit alam ko na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Mas mabibigat na pagsubok pa ang darating. Niyakap siya ni Lucy ng mahigpit. Kahit ano pa ang dumating, Luke, hindi kita iiwan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay higit pa sa sarili kong buhay. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, parehong ramdam ni na Lucy at Lucifer na mas matibay na ang kanilang samahan. Hindi man nila agad naputol ang sumpa sa unang halik, alam nilang ang bawat sakripisyo at bawat laban ay magpatatibay sa kanilang damdamin. At sa puso nila nagsisimula ng lumago ang pag-asa na darating din ang araw na mapapawi ang sumpa at makakamtan nila ang kalayaan, hindi lamang para kay Lucifer, kundi para sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga laban at sakripisyong kanilang pinagdaanan, hindi pa rin tuluyang nawawala ang bigat ng sumpa ni Lucifer. Araw-araw ay nakikita ni Lucy kung paanong pilit na lumalaban ang prinsipe, hindi lamang sa mga nilalang na nais siyang bumalik sa aharian ng dilim, kundi maging sa sarili niyang katawan na patuloy na dinudurog ng sumpa. Bawat sugat na tinatamo niya ay mas mabagal maghilom kaysa dati, at bawat gabi ay mas malalim ang mga panaginip na bumabalik. Mga larawan ng kanyang pamilya, ng kanyang kaharian at ng trono na hindi niya alam kung muling mararating. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ang presensya ni Lucy, na hindi kailanman bumitaw sa kanyang tabi. Isang hapon, habang magkasamang naglalakad sa tabing ilog, tumigil si Lucifer at matamang tinitigan ang malinaw na tubig. Lucy, mahina niyang sabi,
Nararamdaman ko na mas lumalakas ang sumpa sa bawat araw na lumilipas. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan ang kanyang paggapang sa aking katawan. Kung hindi natin malalampasan ang huling pagsubok, baka tuluyan na akong maging alipin ng sumpa at mawala ang lahat ng alaala ko tungkol sa iyo. Nabahala si Lucy sa kanyang sinabi, kaya marahan niyang hinawakan ang kamay ni Luke. Huwag mong isipin iyon. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Kung kinakailangan kong ilaban ang sarili ko para sa iyo, gagawin ko. Hindi kita pababayaan. Ramdam ni Lucifer ang tapat na damdamin sa tinig ng dalaga. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi lang siya ang nakikipaglaban, kundi sila pareho. Ngunit ang sumpa ay tila may sariling paraan ng pagsubok. Sa sumunod na gabi, habang natutulog sila, biglang nagising si Lucy sa kakaibang liwanag na bumabalot sa katawan ni Luke. Para siyang sinusunog mula sa loob at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Luke, sigaw ni Lucy, sabay yakap sa kanya. Anong nangyayari? Mahina ang tinig ni Lucifer nang magsalita. Lucy, nararamdaman kong ito na ang huling babala ng sumpa. Kailangan na nating subukin muli. Kung hindi, baka wala nang bukas para sa akin. Nanginig si Lucy sa takot, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Kung ganoon, gawin natin ito, Luke. Pero hindi dahil natatakot tayo sa simpa, kundi dahil sigurado ako sa damdamin ko. Nagpunta sila sa gilid ng kagubatan kung saan madalas silang naahanap ng katahimikan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagkatitigan ang kanilang mga mata. Lucy, pulong ni Lucifer. Ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo na ikaw ang nagbigay ng dahilan para ipaglaban ko ang lahat. Kung mawala man ako, dadalhin ko ang alaala ng pagmamahal mo. Umiling si Lucy, luhaan. Hindi ka mawawala, Luke. Hindi ko hahayaan sapagkat mahal kita ng higit sa lahat. At sa mga salitang iyon, naglapat muli ang kanilang mga labi. Ngunit sa halip na agad mapawi ang sumpa, mas malakas na enerhiya ang bumalot sa kanila. Para silang nilulon ng apoy at liwanag. At sa loob ng kanilang isipan, ay sabay nilang nakita ang tanawin ng kaharian ng mga engkanto. Nakita ni Lucy ang palasyong puno ng liwanag, ang mga ilog na kumikislap, at ang trono kung saan dapat nakaupo si Luke. Ngunit kasabay nito, nakita rin nila ang matandang engkantong sumumpa kay Lucifer. Hindi sapat ang inyong halik, wika nito, sapagkat hindi pa ninyo ipinapakita ang tunay na sakripisyo. Ang pag-ibig ay sinusukat sa paghahandog ng lahat, kahit ang sariling buhay. At bago sila bumalik sa realidad, naramdaman nilang pareho ang bigat ng mga salitang iyon. Pagdilat nila, kapwa hingal at pawis ang naramdaman. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo silang tumibay. Lucy, sabi ni Lucifer. Ngayon malinaw na sa akin, hindi lang halik ang susi, kundi ang pagsasakripisyo. Kailangang dumating ang sandali na ipapakita natin na ang pag-ibig natin ay higit sa sarili nating buhay. Napakapit si Lucy sa kanyang mga kamay at tumango, kahit may kaba sa kanyang puso. Kung ganoon, darating ang oras na iyon, at kapag dumating, handa ako. Handa akong ipakita na ang pagmamahal ko ay wagas kahit anong kapalit. Mula noon, nagpatuloy sila sa kanilang buhay, ngunit iba na ang pananaw nila. Alam nilang ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang tungkol sa kaligayahan o pagsasama. Isa itong misyon, isang laban-laban sa sumpa at laban sa mga nilalang na nais hadlangan ang kanilang kapalaran. Sa bawat araw na magkasama, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang tiwala sa isa't isa. Mas lalo nilang pinanday ang kanilang damdamin. At sa kanilang puso, malinaw na ang landas na kanilang tatahakin. Isang landas na puno ng panganib at sakripisyo. Ngunit gabay ang kanilang pagmamahalan. At sa katahimikan ng gabi, habang nakahilig si Lucy sa balikat ni Luke, ramdam nila pareho na ang huling pagsubok ay malapit nang dumating. Ang tanging tanong na lamang ay kung hanggang saan sila handang magbigay upang mapawi ang sumpa at makamtan ang kalayaan na matagal nang inaasam. Ngunit sa titig ni Lucy at sa haplos ng kamay ni Luke, malinaw na ang sagot. Handa silang ibigay ang lahat,
basta't magkasama nilang haharapin ang kanilang kapalaran. Sa mga araw na lumipas, naging mas malinaw kay Lucifer na hindi na siya maaaring magtagal pa sa katawang mortal kung hindi nila haharapin ang huling pagsubok. Ang sumpa ay tila unti-unting kumakain sa kanyang lakas, at bagamat nakukuha pa niyang tumayo at tumulong kay Lucy sa mga gawain, nakikita ng dalaga ang panghihina sa kanyang mga mata at ang bigat ng bawat paghinga. Sa tuwing makikita niya ito, lalo siyang nagiging determinado. Alam niyang hindi na pwedeng maghintay. Kailangan nilang piliin kung alin ang mas mahalaga, ang manatili sa takot o ang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan kahit kapalit ng lahat. Isang gabi, habang magkatabing nakaupo sa harap ng apoy, nagsalita si Lucifer ng buong seryoso. "Lucy, dumating na ang oras ng pagpili. Maaari akong bumalik sa kaharian kung susuko ako sa sumpa. Doon, magiging anino na lamang ako ng dati kong sarili. Ngunit kung pipilitin nating labanan, kailangan ipakita natin ang sakripisyo na hinihingi ng propesiya." Ang tanong, handa ka ba? Tumitig si Lucy sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit matatag. "Luz, nangako ako sa sarili ko na hindi kita iiwan. Kung sakripisyo ang kailangan, buong puso kong tatanggapin. Mas mabuti ng lumaban kaysa hayaan kang tuluyang mawala." Sa puntong iyon, ramdam nila pareho na ang kanilang pagmamahalan ay lumampas na sa mga salitang binibigkas. Isa na itong panata. Kinabukasan, napansin nila na hindi karaniwang tahimik ang paligid. Ang hangin ay mabigat at ang mga ibon sa kagubatan ay naglaho. Nang lumabas sila ng kubo, bumungad ang mga nilalang ng dilim, mas marami at mas mabangis kaysa dati. Nasa gitna nila ang matandang engkantong sumumpa kay Lucifer. Ang mga mata nito'y parang apoy, at ang pinig ay dumagundong sa kagubatan. "Prinsipe, sapat na ang iyong paglaban. Ang oras ay dumating na upang tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ang isang mortal na babae ay hindi kayang magpabagsak ng sumpa na ito." Humakbang si Lucifer pasulong, hawat ang kamay ni Lucy. "Nagkakamali ka. Ang pag-ibig na nararamdaman namin ay higit sa iyong sumpa. At kahit anong gawin mo, hindi mo kami mapaghihiwalay." Mabilis na sumiklab ang labanan. Ang mga nilalang ng dilim ay umatake ng sabay-sabay. At si Lucifer ay buong lakas na lumaban gamit ang liwanag na natitira sa kanya. Sa bawat hampas ng kanyang mga kamay ay naglalaho ang ilan, ngunit mas marami pa ang dumarating. Si Lucy, bagamat mortal, ay hindi umatras. Kumuha siya ng mga bato at sanga, handang ipagtanggol si Luke sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit sa gitna ng laban, isang nilalang ang biglang sumugod at tinangka siyang saktan. Agad na humarang si Lucifer at tinanggap ang sugat na para sana kay Lucy. Bumagsak siya sa lupa, duguan at nanghihina. Napatakbo si Lucy at niyakap siya ng mahigpit. "Luke, huwag kang susuko, hindi mo ako pwedeng iwan." Ang mga mata ni Lucifer ay mabigat, ngunit nagawa niyang ngumiti. "Lucy, ito na ang oras ng ating sakripisyo." Habang nagaganap ang lahat, muling nagsalita ang matandang engkanto. "Tingnan mo, mortal. Ang prinsipe ay wala ng lakas. Ang iyong pag-ibig ay hindi sapat upang iligtas siya." Ngunit imbes na matakot, lalong tumapang si Lucy. Hinawakan niya ang mukha ni Luke at nagsalita ng buong katapatan. "Kung buhay ko ang kailangan upang ipakita ang wagas kong pag-ibig, handa akong ibigay. Mahal kita, Luke, higit pa sa sarili kong buhay." At sa mga salitang iyon, hinalikan niya si Luke ng buong puso. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tunay at walang pag-aalinlangang pagmamahal. Sa sandaling naglapat ang kanilang mga labi, sumiklab ang isang liwanag na pumuno sa buong kagubatan. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsisigaw at naglaho. Isa-isa silang natupok ng liwanag. Ang matandang engkanto ay napaatras, halos masunog sa tindi ng ningning. "Hindi maaari. Hindi ko inasahan ang ganitong lakas." Sigaw nito bago tuluyang naglaho sa hangin.
Sa gitna ng liwanag, naramdaman ni Lucifer ang bigat ng sumpa na unti-unting naglalaho sa kanyang katawan. Ang mga sugat niya ay nagsara at ang kanyang anyo bilang prinsipe ng mga engkanto ay muling bumalik. Ang kanyang mga matay kumislap sa ganda ng liwanag at ang kanyang katawan ay muling nagkaroon ng lakas at kapangyarihan. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya na hindi na siya nakatali sa sumpa. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya si Lucy na nakayakap pa rin sa kanya. Nanininib ngunit buhay at ligtas. Lucy, mahina niyang sabit. Nalampasan natin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakalaya. Napaluha si Lucy at mumiti. Hindi ko ginawa iyon para lang putulin ang sumpa, Luke. Ginawa ko iyon dahil mahal kita. At iyon lang ang alam kong totoo. Miyakap niya si Lucy ng mahigpit. At sa kanilang puso, alam nilang ang kanilang pagmamahalan ay sinubok at napatunayan sa harap ng pinakamalaking panganib. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, malinaw na kay Lucifer ang naging aral ng lahat. Ang pagiging prinsipe ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan at pamumuno, kundi sa kakayahang magmahal at magsakripisyo. At sa piling ni Lucy, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na hindi natutumbasan ng kahit anong mahika o lakas. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo, magkahawak kamay at puno ng pag-asa, alam nilang bagong buhay na ang naghihintay sa kanila. Ngunit sa kanilang puso, malinaw din na hindi iyon magiging madali. Mayroon pang mga desisyong dapat gawin at darating ang oras na kailangang pumili si Lucifer kung saan siya tunay na kabilang. Ngunit para sa ngayon, sapat na ang katotohanang malaya na siya at magkasama silang lumalakad patungo sa bagong simula. Matapos mapawi ang sumpa at muling bumalik ang tunay na anyo ni Lucifer bilang prinsipe ng mga engkanto, hindi agad nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Bagamat malaya na siya, ramdam niyan may panibagong tungkulin na naghihintay. Ang kanyang kaharian ay tiyak na naghihintay sa pagbabalik niya, lalo na't siya ang susunod na hari. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, lalo lamang lumalalim ang damdamin niya kay Lucy. Ang simpleng dalagang mortal ang dahilan kung bakit siya nakalaya, at higit doon, ito rin ang nagpaturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at sakripisyo. Sa kanyang puso, malinaw na hindi na siya ang dating prinsipe na tanging kapangyarihan at tungkulin ang iniisip. Isa na siyang taong handang pumili para sa sarili at para sa babaeng kanyang minamahal. Isang gabi, nakaupo silang dalawa sa ilalim ng mga bituin. Tahimik silang nagmamasid sa kalangitan habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanilang balat. Luz, wika ni Lucy, may kaba at lambing sa tinig. Ngayon na malaya ka na, ano ang balak mong gawin? Babalik ka na ba sa kaharian mo? Napatingin si Lucifer sa kanya at sa kanyang mga matay mababakas ang paghati ng damdamin. Lucy, alam kong dapat akong bumalik. Ang aking mga magulang at ang aking mga nasasakupan ay naghihintay sa akin. Ngunit paano ko maiiwan ang babaeng siyang nagligtas sa akin? Ang babaeng nagturo sa akin ng lahat ng hindi ko natutunan sa sarili kong mundo. Napayuki si Lucy at napaniti ng mapait. Hindi mo kailangang mamili sa pagitan namin, Luz. Kung ito ang kapalaran mo, tatanggapin ko. Ang mahalaga ay nabuhay ka at napalaya mula sa sumpa. Ngunit hindi mapakali si Lucifer. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang tahimik, palaging nag-iisip. Si Lucy naman ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain, bagamat ramdam niya ang bigat ng nalalapit na paghihiwalay. Minsan, napapansin niyang nakatitig si Luke sa kanya ng matagal, para bang pinapako sa kanyang isipan ang bawat sandali. Ayaw kong mawala ang mamasandaling ito. Bulong ni Luke isang gabi. Ayaw kong isipin na kailanman ay malalayo ako sa'yo. Hinawakan siya ni Lucy at ngumiti. Kung ano man ang desisyon mo, Luke, tatanggapin ko. Ang mahalaga, hindi mawawala ang pagmamahalan natin. Kahit saan tayo dalhin ng tadhana, mananatili iyon.
Ngunit dumating ang araw na hindi nila maiiwasan. Sa gitna ng kanilang pamamahinga, muling nagpakita ang isang nilalang, ngunit hindi nakaaway. Isa itong sugo mula sa kaharian ng mga engkanto. Yumukod ito kay Lucifer at nagsalita, "Prinsipe, oras na upang bumalik ka. Ang iyong kaharian ay nanghihina sa kawalan mo. Ang mga tao'y nangangailangan ng kanilang pinuno." Tumitig si Lucifer kay Lucy, at sa isang iglap ay parang gumuho ang mundo ng dalaga. Alam niyang darating ang sandaling iyon, ngunit hindi siya kailanmang naging handa. Hinawakan niya ang kamay ni Luke at marahang nagsalita, "Ito na ang oras mo. Luke, kailangan ka ng iyong kaharian." Ngunit sa halip na sumang-ayon agad, matigas ang tinig ng prinsipe. "Kung babalik ako, hindi ako babalik ng mag-isa." Nagulat ang sugo, pati na si Lucy. "Ano ang ibig mong sabihin, Luke?" tanong ng dalaga. "Lucy," sabi niya, mariing nakatitig sa kanyang mga mata, "hindi ako babalik kung hindi kita kasama. Ikaw ang dahilan ng aking paglaya, at ikaw ang puso ng lahat ng ito. Hindi ko kayang iwan ka dito. Kung tatanggapin mo, nais kong isama ka sa aking mundo." Napatulala si Lucy, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang isang mortal tulad niya, isasama sa kaharian ng mga engkanto? "Luke, posible ba iyon? Ang isang gaya ko sa piling ng mga tulad ninyo." Mumiti si Lucifer at hinaplos ang kanyang pisngi. "Ikaw ang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ng lahat. Kung nagawa mong buwagin ang sumpa, wala nang hadlang na hindi natin kayang lampasan." Kinabukasan, inihanda sila ng sugo para sa pagbabalik. Ngunit bago umalis, muling naglakad si Lucy at Lucifer sa paborito nilang ilog. Doon, muling naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik. Hindi upang putulin ang sumpa, kundi bilang panata ng bagong simula. "Lucy," bulong ni Luke, "anuman ang kaharapin natin sa aking mundo, hindi na tayo matitinag. Ikaw at ako, magkasama sa lahat." Tumango si Lucy, may halong kaba at pananabik. "Oo, Luke. Hanggat magkasama tayo, handa ako." Sa kanilang pagbabalik sa kaharian ng mga engkanto, sinalubong sila ng mga ilaw at ng mga taong naghihintay. Ang mga mata ni Lucifer ay puno ng tapang at pagmamahal, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-asa. At sa tabi niya, si Lucy, ang simpleng mortal na minahal niya, ay naging simbolo ng pag-ibig na higit pa sa sumpa at higit pa sa kapangyarihan. Sa kaharian ng mga engkanto, magsisimula ang bagong yugto, hindi lamang ng kanyang pamumuno, kundi ng kanilang pagmamahalan na pinanday sa sakit, sakripisyo at wagas na pag-ibig. Sa huli, pinili ni Lucifer ang hindi lamang maging prinsipe ng kanyang mga tao, kundi maging prinsipe rin ng pusong nagligtas sa kanya. At doon nagsimula ang kanilang bagong kwento, hindi na bilang bihag ng sumpa, kundi bilang dalawang nilalang na pinagbuklod ng tunay na pag-ibig.